GG! Good day, everyone. So last time, natapos natin yung discussion sa concepts involving yung compression members. So ngayon, magsasolve na tayo ng mga problems about that. Okay? So, ito na yung unang problem natin. But before we proceed, let's have a recap dun sa kung paano nag-a-analyze. Okay? So, meron na tayong idea sa concepts. Now, focus tayo sa step by step. Ito naman ay general lang, yung steps na susundin natin. But, of course, okay na to as a starting point para hindi tayo maligaw sa mga analysis na ginagawa natin. So, ganito yung analysis ng compression members. So, importante na i-check muna natin, unang-una, if our member is slender. Okay? So, saan ko ilagay? Dito na lang. Ayan. So, ito yung step by step. So, analysis of compression member. So, ito yung step by step natin. So, una, or number one, check if slender or non-slender. So, although sa particular discussion natin or sa discussion natin, yung mga problems na i-discuss natin mostly or actually all is non-slender naman. Okay? Kasi yung slender talaga in real life, hindi yan advisable. So, unless necessary, wala kang choice. Hindi talaga siya advisable. And tulad ng nabanggit natin last time, if the member is slender, iba yung analysis talaga doon. Merong extra step. And dito, focus tayo sa mga non-slender member just to give you an idea kung paano talaga ginagawa yung pag-analyze ng compression. So, yung slender, still the same with extra step. So, pero, kasama pa rin yan sa gagawin nating analysis. Okay? I-check pa rin natin. Although, non-slender talaga yung lalabas. Madali lang naman kasi ang gagawin mo, i-check mo yung table. Right? You have this table. And then, check mo yung width to thickness ratio ng ating member. So, depende sa element, iba yung gagamitin natin. So, for flange, B over T. Para sa web, na H over T sub W. So, note na yung H dyan is yung clear distance between the flanges. Okay? Or yung mismong height lang ng web, hindi kasama yung flange. So, depende sa material or sa section, yung ating gagawing checking ng slenderness ng ating material. So, sa exams naman, bibigyan naman natin yung table. So, dito tayo titingin. Okay? So, after mong ma-check kung siya ay slender ba or non-slender, now, ito ay sa design na ginagawa, but also check din kung yung ating KL, KL over R, or yung slenderness ratio natin, actually number 2 na to, if KL over R is less than 200. Diba? So, according to NSCP, ayaw natin na yung slenderness ratio natin is greater than 200. So, 200, greater than or equal. So, make sure natin, or sa analysis, i-check na yan. Kasama yan sa i-check. Pero, mas importante ito sa design. Kapag nag-design ka, kasama yan sa una mong i-measure. Kumbaga, make sure natin yung pipiliin nating material, hindi na siya lalagpas dun sa 200. Now, ito yung first and second step, ito ay optional kapag nagde-design na talaga kayo or in actual analysis. Pero sa atin, lagi natin gagawin yan. Okay? Kasama yan sa solution natin para lang masanay tayo. Okay? Now, after nyan, doon na tayo sa mismong analysis. Gusto natin kunin yung actual strength
ng ating material, ng ating compression member. That is yung PU or PN. So, yung nominal strength based sa NSCP, diba? That is FCR is equal to AG. So, ang goal natin makuha ano si FCR. So, ang next step mo dito, diba? According to NSCP, i-check mo whether KL over R is less than or equal, o di kaya kung siya ba ay greater than sa 4.71 square root of E over Fy. Tama? Ayan. Check. Ayan. Check. And then, kapag nalaman mo na kung siya ba ay pasok sa pagiging less than or pagiging greater than, dun mo na ibabase yung magiging formula mo for FCR. Meron tayong dalawa. So, remind na lang natin, recall natin yung dalawang yon. Ito yan. Kapag less than si KL over R, 0.658. If siya ay greater than 0.877. So, kasama na yun sa sauluhin natin. And then, syempre, may FE kasi doon, kunin mo na rin si FE. Yan. So, find FE. So, pwede na itong step 4, actually. Find FE. And then, pag nakuha mo na si FE, syempre, malamang, nagamit mo na or na-check mo na kung less than or equal yung KL over R dun sa 4.71, alam mo na yung gagamiting formula. Okay? So, itong usual, and at this point, may FCR ka na. Diba? Solve for FCR. Solve for FCR. For or critical stress. And then, pag may FCR ka na, yung next step mo dito is to, well, solve for PN. Yan. Diba? For PN, which is FCR is equal to, PN which is equal to FCR times yung gross area natin. So, madali lang, diba? Ito lang yung analysis ng compression member. Very, very, very easy. Okay? Ngayon, pwede itong humirap if, yan, yung unbraced length natin is magkakaiba sa dalawang axis. Kasi meron tayong x-axis, meron tayong y-axis. Kumbaga, sa column, usually kasi ang column natin, unlike sa concrete na minsan, yung column sa concrete or kadalasan sa concrete, ang column is square. Sa steel kasi, unless HSS ang gamitin mo, madalas magkaiba yung strength niyan sa X and Y. Tulad ditong I section or yung W shape. Iba yung inertia niya about sa direction na to. Let's say this is the Y. Kumpara dun sa kabila. Meaning, yung R mo doon is iba. And if that's the case, so magkaiba yung gagamitin mong R. Kung mag-isa lang yung pipiliin mo doon. And na-brief na tayo or nalaman na natin na dapat yung mas malaki, siya yung mag-govern. Kasi siya yung mas mahina or mas malaki yung risk na mag-fail. So, isi-check mo ngayon yon. Another way na pwedeng maging mahirap itong problem sa compression is kapag hindi siya or hindi na given yung mga R. Meaning, example, built up yung member natin. Kapag built up, di sariling sikap natin kunin yung area and yung inertia. Pero kung simple lang naman or normal problem lang, which you will be seeing later on, ito lang yung steps. Okay? Check mo kung slender, check mo kung less than 200, then check mo na yung KL over R, kung siya ba ay, kung ano yung relationship niya sa 4.71, ano yung status, less than ba or equal or greater than. Then solve for FE, solve for FCR, solve for PN. Okay? And kung pinapahanap ay design strength, so alam mo naman na yielding to, so 0.9 ang factor natin for LRFD, 0.6 or 1.67 para sa EST. Okay? Yan. Solve na natin itong problem na to. So, determine the design strength and allowable strength of the column shown in the figure. So, ito yung column natin. And ang ginamit nating steel is a 50 KSI steel. So, ano ang diskarte? So, ito yung susundan natin. So, check muna natin whether siya ay slender or non-slender. Okay? Paano? So, dito sa ating shape na to, which is a W shape, di ba ay yan?
Ganito, I. And kapag I yung shape mo, merong dalawang part dyan na i-measure mo yung slenderness. Yung flange, ito, and yung web. Okay? Si web, siya ay stiffened element. So, hopefully, naaalala ang ibig sabihin ng stiffened. And si flange is unstiffened, although irrelevant siya dito. So, para makuha ang slender, kung gaano ka-slender or yung width to thickness ratio ng flange, that is the width of the flange. Saan ba yun? Ito. And over yung thickness. So, kung babalikan natin yung figure, just to give you an idea, sa table natin, nasa case 1 yan. Yung flanges of I-shaped sections. Ito yon. Ano yung kanyang width to thickness ratio na tinutukoy? Yung B over T. Nakita mo? Yan. Minus T. Okay? Yan. So, ano ang gagawin mo? Okay? So, ano yung width niya? Ito check mo, Yan. Kailangan natin kunin yung B na yan, tapos yung thickness. And para hindi na tayo bumalik sa figure, puntahan mo na rin yung case number 5, yung webs ng doubly symmetric I-shaped sections. So, sa case 5, ito naman yung, yung web. Di ba I-shape yun? Okay? So, depende sa shape ngayon yan kung paano mo i-check yung kanyang width to thickness ratio. Kasama to sa laging isa-solve nyo sa exams. Mas magandang i-check nyo muna. Okay? So, ito na yan. Thickness ng web, which is given naman usually. And yung height, di ba? Clear distance from the bottom ng flange or yung sa mismong web lang. Okay? Note mo na yung binibigay sa AISC na depth is from top to bottom. So, ibig sabihin, kailangan mo bang tanggalin yung yes, may kailangan ka pang tanggalin dyan. When we say top to bottom, yung binibigay na depth, ito yung mula doon sa sagad doon. Kung papansin mo, meron pang curve dyan, no? Yan. So, yung curve na yon binabawas pa natin yan. Hindi kasama yan dun sa each. Okay? So, makikita nyo mamaya yung tinutukoy natin. Resolve. So, first step, check for slenderness for the materials with thickness ratio. For web, or flange pala muna. For flange, yung width to thickness ratio niya is equal to ano yung width ng flange. According dito sa ating given, sa properties niya, ito width ng flange B sub F is 12. Kaso, dito yan, mula yun dun sa unang part, papunta sa kabilang side, yung buo, kalahati lang ang kailangan natin. Okay? So, dito, pag naglalagay tayo ng width ng flange, hindi mo na kailangan tanggalin or i-minus pa yung thickness ng web. Okay? Ang minimeasure natin dyan is yung from end to end. At dahil kalahati lang yon, so i-divide natin sa 2. So that should be 12 over 2. So hopefully nagigets nyo yung point. So hindi nyo ima-minus yung width ng web. Ito yung thickness ng web. Hindi nakasama yun sa ima-minus. So ang kailangan mo lang is yung buo. Tanggalin mo lang yung or hatiin mo lang sa dalawa. And then ano yung thickness? So yung thickness ng flange. So the thickness of flange is actually 0.670. T sub F. So, kung hindi pa marunong magbasa ng properties, so simulan ng aralin. 0.670. So, ilan yan? So, 12 over 2 times 0.670. So, 8.96. Ngayon, i-compare natin yan dun sa lambda sa table para malaman kung non-slender or slender siya. Para sa flange, that is 0.56. Okay? Dapat less than, di ba? Para maging non-slender. And para dun sa web, para hindi na natin balikan, 1.49 naman. Okay?
So, less than or equal ba siya sa 0.56? May ilyanin na. Nakalimutan ko na agad. 0.56, right? I'm correct. So, 0.56 square root of E. Ano yung E ng steel? That is 200 gigapascal kapag naka-English unit yung MPa or 2000 MPa or 200 gigapascal. Kapag KSI, siya ay 29,000. Divided natin sa Fy na 50. Diba? E over Fy. E over Fy. So, this is equal to, so 0.56 square root of 29,000 over 50. So, 13.49, which is, diba, mas malaki. Okay, mas malaki siya. So, yung B over T natin is less than dun sa lambda sub R, meaning, yes, the flange is not slender. Flange is non-slender. Yun lang naman yan. So, isasama nyo lagi ito sa solutions niyo kasi hindi naman siya mahirap gawin, di ba? So, non-slender si flange. Next, for web. So, ang tanong mo ngayon, Sir, paano po namin malalaman kung ano yung mga titingnan namin? So, itong example na to, di ba, siya ay I-shape. Ano yung mga elements ng I-shape? Kung nahihirapan ka ngayon na malaman agad-agad kung ano yung i-consider, pwedeng tingnan mo na lang yung table, tapos i-check mo, ano ba yung material ko? Nandun ba sa table yung figure niya? Kapag wala doon, okay lang, makalimutan mo na. Pero kung nandun naman, tulad nito, nandun naman obviously, edi sasama mo siya. Diba? Pero one way dyan is check mo yung mga elements. Ano ang elements ni W-shape? Meron siyang flange, meron siyang web. So, i-check mo parehas yun. Ganon din ang case para sa channel, di ba? May flange, may web. Ano pa ba? Sa angle, merong mga legs. So, check mo doon. For sure, meron yan sa mga cases. O, halimbawa, sir, HSS. So, kung HSS naman, or hollow structural steel, meron din yan doon. For sure, nakita ko kanina. And may figure din na pwede mong maging reference kung ano ang titingnan mong width niya and thickness. So, ganun ang gagawin mo ngayon. So, huwag mong isipin na sobrang hirap. May figure ka namang susundan. At hindi naman yung required sa uluhin. Actually, hindi mo sa uluhin yan. Okay? So, binibigay naman sa exams yun. Hopefully. So, for webs, siya ay h over thickness ng web. So, kung meron kayong copy ng table, so maging reference yun na sana yun. Meron yun sa NSCP, meron sa AISC. Meron din sa previous video. So, h over t sub w, ano yung height na tinutukoy? Yan yung clear spacing. Mula dito hanggang doon. So, kung i-zoom in natin sa web, ganito kasi yon. Ito yung part ng web. Sa dulo kasi nyon, mayroon na curve. Ito ay dahil sa, yes, di ba kadalasan wini-weld dyan? O kung hindi naman siya weld, ay, wait lang. Kung hindi naman siya weld, ang mangyayari kasi, wait lang anong aking mindutan. Ay, patay tayo dyan. Kung hindi naman siya weld, kapag yan ay nilabas na galing factory, may curve talaga sa giant. So, mina-minus natin ngayon yung part na yon dun sa total height. Kasi yung height natin is mula dun sa taas agad hanggang sa ilalim. So, yung part na to, yung may curve na yan, mina-minus natin. Ay, sir, paano natin malalaman? Ano yung length niyan? Diyan pumapasok yung K. Yan. Okay? Si K, yan yung thickness na to. Actually, sa table, dalawa yan. Merong KDES, merong KDET. Ito yung nakalagay doon. Nakalagay yan sa, ganyan. KDES, KDET. So, ang check mo dyan or yung titingnan mo is yung DES. Siya yung fillet, or hopefully familiar kayo sa term na fillet. Sa mga welds, ginagamit yun. Yung curve na yan, fillet yan. So, ang thickness niyan is 1.27, yung KDES. Ito yung ginagamit natin
for design. So, for calculation, tulad ng ginagawa natin ngayon. We're analyzing, so yung check mo or yung gagamitin mo is yung DES. Para saan yung DET? Ito ay para sa detailing. Ito naman yung kapag ikaw yung manufacturer, actually, mas mataas si DET kaysa kay DES. So, kapag nagmamanufacture ka, ang ginagawa mo, mas naglalagay ka ng extra, kumbaga. Kasi syempre, hindi naman natin masasabi na every time perfect yung pagmamanufacture. So, nagpapasobra sila. Kaya yung KD80 na yan, mas mataas lagi yan dun sa KDES. However, sa atin, hindi naman natin concern yan. So, basta alam mo, sa table, ang titingnan mo is yung DES. Okay? Para to sa manufacturer yung DET. So, ilagay mo na dito, H is yung total depth natin, which is 12.3, minus, di ba? Babawasan natin. Dalawa yan. Isa sa taas, isa sa baba. So, 12.3 minus yung 1.27. So, kabilaan yan. So, dalawa. Diba? 12.3 minus 2 times 1.27 over yung thickness ng web, which is 0.430. 0.430. So, this one will give us an answer of 12.3 minus 2 times 1.27 over 0.430. 22 point, 22.7. 22.7, and i-check natin siya ngayon kung siya ay 1.49. Sana tama itong pagkakaalala ko. Balikan na nga natin. Yan na, 1.49. Isa ba ito? Yan, 1.49. So, over 50. So, this one is equivalent to 1.49 square root of 35.9. Which is, yes, obviously, mas malaki siya. So, therefore, di ba? Ganun lang kasimple. So, yung web natin is webs or web lang. Web is non-slender. Yan. So, automatic, kapag mayroong isa dito na naging slender, iba na yung analysis natin. Okay? So, hindi lang magsulat. Ayusin ko pa yung pen tab. So, obviously, kapag hindi yan or slender ang lumabas dito, mas malaki yung lumabas dito na value kaysa sa lambda sub r. Di yung analysis mo, iba na. Okay? So, meaning, ang ating material is non-slender. So, kapag okay ka na dyan, proceed ka sa step number 2. Check mo kung ang KL over R is less than 200. Okay, punta tayo sa pangalawang step. Check natin yung ating KL over R. So, KL over R. Ano po si K? So, si K or yung ating factor sa effective length, nakabase yan sa support condition natin. Ano yung support? Balikan natin yung table. Hopefully, naibigay ko na. Or not yet. Yes, ito. Diba? Kapag, ito na, tingnan nyo na lang. Ayan. So, sa problem natin, ang support natin is pin. Diba? Pin yung sa taas, pin yung sa ilalim, which is ito yun, 1.0 ang ating design value. 1.0. So, therefore, ano mo nang gagamitin? Diba? So, yung K natin is equal to 1.0. Ano yung length or yung unbraced length natin? So, according to the problem, siya ay 15 feet. Okay? So, lagay mo, 15 feet. Wala na, di ba? Tapos na. Ano po yung R? Di ba? Kailangan natin yun sa KL over R. Meron tayong dalawa. 5.31 sa X and 3.04 sa Y. And alam na natin, right? Yung gagamitin mo dyan is yung mas maliit. Kasi siya yung mag-yield ng mas mataas na ratio. Divisor siya eh. So, kung mas mababa ang divisor, mas mataas yung lalabas na sagot. So, lagay mo na KL over R. So, 1.0, tignan natin KL over R. R min. R minimum. So, ano yung mas mababa sa dalawa?
So, 1.0 times length is 15 feet. Guys, convert mo na lagi yan, yung feet to 12 inch, to inch. So, times mo sa 12 inch. Hopefully, hindi kayo nagtataka kung saan galang 12, ha? So, from foot to inch. Kasi yung ating armin is naka-inch. And in general, kung papansin niyo, lahat ng units natin naka-inch din. Ano? Ano? Yan. So, mas hassle kapag yung inch ginawa mong foot. So, here, yung armin is 3.04 yata. Yes? So, yung KL over R natin, ilan to 15 times 12 divided by 3.04. So, 59.21. Which is, well, sobrang layo niya sa 200. Therefore, okay. Di ba? Okay siya. So, sinet na limit ni NSCP. So, okay. Okay. So, ito naman sa analysis ay hindi siya big deal. Pero isasama niyo pa rin to for solving, ha? Para masanay tayo. Pero sa design, importante yan. Kailangan yan. As in required, 100%. Sasama mo yan sa design. Pag analysis kasi, chinecheck mo lang eh. Tapos ka naman na, di ba? Nandun na yung material. So, if ever lang sa analysis ay lumabas na mas malaki sa 200, idilagay mo lang not safe for, kumbaga hindi siya safe for serviceability. Kasi pwede na yung material mo, kaya niya pa ring dalhin yung load. Pero, 'di ba? Kasi dahil mataas na yung ratio niya, sobrang prone niya na for buckling. Kumbaga konting pitik mo na lang doon sa material mo, baka mag-vibrate na siya ng sobra kasi sobrang slender niya. Okay? Next. Tapos na agad, 'di ba? Matagal lang 'to kasi dami kong sinasabi. Nasunod, number 3. Check mo na. Punta na tayo sa NCP part. So, recall na natin para hindi mo na malimutan. FZ/AG, ganyan. Lalahanin mo yan. Kapag KL over R is less than 4.71 square root of F5. Ganun ako ng height undergrad ako eh. When KL over R is greater than 4.71 square root of E over F5. If E, ganun. Yan. Hanggang masaulo mo na. Konti lang naman yan. Yan. Tapos yan. Okay? Madali lang to. Basta hindi siya maging slender. Alam naman natin, di ba? Hindi siya slender. Non-slender nga eh. So, check na natin. Actually, may KL over R na tayo, 59.21. So, store mo yan. Store mo na. Kakailanganin natin yan mamaya. So, in-store ko to sa A. Now, proceed tayo dun sa 4.71. Okay, so KL over R, which is may value ka na. I-compare natin siya sa 4.71 square root of E over Fy, which is 4.71 square root ng 29,000 over ang Fy natin. Ilan nga yun? 50. Right? 50 KSI. So, 4.71 square root of 29,000 over 50. So, 113. And, kita naman natin na siya ay mas malaki kaysa dun sa nakuha nating KL over R. So, therefore, this is less than yung KL over R. Which is, according to NSCP, kapag less than, dun yan sa case 1. Okay? So, ano to? Ibig sabihin, ang column natin is short. So, we have this short column. And ang formula mo dyan is 0.658 raised to Fy over Fe. So, therefore, pwede mo lagyan, therefore, FCR is equal to 0.658 Fy over Fe. So, yung quantity na to, multiply mo sa Fe. Fy. Sorry na. And, kailangan natin sa Fe. So, isolve natin. So, this is Euler buckling stress. And according sa formula, that is phi squared E over KL over R squared. So, hopefully, na-store mo yung KL over R, di ba? Sabi ko, gagamitin natin yan. So, pi squared E, 29,000. And yung KL over R natin is nakastore sa'yo, 59.21. Lagay mo. Squared. Wala na, finish na. Pi squared, 29,000 over alpha I.
81.64 KSI. Okay, store mo yan. Gagamitin pa natin yan. 'Di ba? Para dito sa FCR. Now, solve for FCR. Yan. So, 0.658. Fy is 50, right? Tapos yung Fe is 81.64. Times mo yung buong quantity na yan sa 50. So, yung FCR natin ngayon ay 0.658 raised to 50 over, yan. Okay. Ay. 38.69 KSI. Store mo yan. Next. Diba? Tapos na tayo sa ano tayo? Tapos na tayo sa step 3. Magkakasunod din. Dire-diretso. Step 4 and step 5. Punta tayo sa step 6. Solve mo CP. N. Okay. Dali lang pala ng compression member. Yes, madali lang yan. So, yung Pn is equal to FCR AG. Right? So, FCR, nandun na yan, 38.69. Ayan. And yung AG natin, balik natin dun sa first page, 21.1. Yung area, gross area. 21.1. So, therefore, yung Pn natin, alpha C, times 21.1, is 816.44 kips. Ngayon, nakadepende na lang sa problem kung pinapahanap is yung design strength. So, kapag LRFD, diba? So, kapag LRFD strength, PU is equal to 0.9 ng PN. So, 0.9 which is, sige na nga, ilagay ko na, 735 kips. Yan. So, kapag ASD naman, so 0.6. Diba? So, alam nyo na yung part na yun, kaya hindi ko na ilalagay. So, 490 or 489.86. Did I get right? Parang sobrang laki ng diferensya. Okay, ayan. So, buksan natin. Ito na yung sagot, actually. Yan. Kung, ano ba pinapahanap? Design strength. Yan. Design and allowable. Okay? Para sa allowable, sige na nga, ilagay ko na. Para sa PA, yan, that is 0.6 PN, which is equal to 489.86 kips. So, this is also the answer. Ayan. Okay? Diba? Basic lang. So, susundan nyo lang yung step by step. Next problem tayo. Next problem. Okay, now punta tayo dito sa second problem. Meron tayong HSS na 16 by 16 by 1/2. Given naman ang Fy sa atin, which is 46, tapos yung length niya. So, kapag walang sinabi or walang in-specify about the length, expect mo na ito na yung, wala, normal, ito yung length, diba? So, minsan kasi, iba yung length or yung unbraced length natin sa x-axis and sa y-axis. So, meron tayong, paano pa nangyayari yon? So, depende sa setup ng column. So, minsan kasi ganito, di ba? Ito yung column natin. Ito yung beam. Tapos may ganito. Kumbaga, sa x-axis, sige na, ito yung column. Ito yung beam. So, sa x-axis natin, let's say, halimbawa sa point of view na to, yung unbraced length, ito. Pero kapag nasa ibang angle ka, nasa ibang side ka na, kumbaga may nakalagay na beam doon, so yung unbraced length mo is ito lang. Hopefully nagigets nyo yung pino-point out natin. Or kumbaga, kung ito yung ating shape, yan, meron somewhere, okay, let's say around the middle. So ito yung buong column natin, around the middle of the column, meron naka-salpak na beam dito. Yan. So, ito yung top view. Ito yung side view. As you can see, itong beam na to, saan siya nakasaksak?
Nasa bandang gitna pa. So, anong implication niyan? So, yung effect niyan ay nasa length. So, about x-axis, ano yung length mo? Ito lang, itong buo. Pero about y, sa part na to, as you can see, may nakasaksak, yung L mo is mas maikli. So, hopefully, may ma-encounter tayong problem related dyan. Actually, wala ngayon. Hindi ako na, ayun, yan. Okay? Diba? Yan. So, anyways, siguro next slide to. Baka hanggang 3 lang tayo. So, di na tayo. Hindi naman yung relevant sa problem natin. Ba't ko ba sinabi? Hindi naman siya kailangan dito. So, yung L natin is 18. So, determine the design strength. Okay? Given na sa atin yung area, yung thickness ng wall, tapos yung Rx, Ry. So, let's say lang na hindi given tong mga to, kaya mo nang kunin yung mga values na yan. Yun nga lang, hindi saktong-sakto. As you can see, sabi dito, yung thickness natin is 1/2. Pero, kung tignan mo, yung given sa atin, galing AISC, hindi 0.5. Diba? So, syempre, yung mga names kasi na yan, simplified yan. As you can see, naka-round off. Diba? So, ganito, diba? Ganito ang discard natin. Kapag walang binigay na data, or walang binigay na table, kumbaga bahala ka sa buhay mo, gagamitin mo syempre kung ano yung nakalagay dun sa name. Pero, tulad ngayon, may nakalagay na given, syempre naman, nilagay yan dyan for a purpose. Yan ang gagamitin mo. Okay? Hindi yan display, basically. So, kapag may nilagay dyan, yun ang gagamitin mo. Okay? Kasi ito ay, kumbaga, simplified or naka-round off. So, kung gusto mong saktong-saktong sagot, which is yun ang goal natin, yung accuracy na hinahanap natin, doon ka titingin sa mismong given. Okay? Now, same steps. Kunin mo muna yung slender. I-check pala. I-check kung siya ay slender by checking the width to thickness ratio. Para sa HSS, hanapin natin anong case yan. Case 6. Diba? Walls of rectangular HSS. Ito yun, no? Yung. According dito, yung bin natin na gagamitin is yung clear spacing mula dun sa, hopefully nakikita niyo yung tinutukoy ko. Okay? And ito ay kapag rectangular. So kung square naman, no problemo kasi parehas naman. Kapag rectangular, yung mas mahaba yung gagamitin mong B. And yung T, edi kung ano yung thickness niya. Ayun. Okay, so sana nakuha. So check natin. Ito yung section natin, basically. Imagine mo na lang square yan. Siyempre may butas pa dyan. Ayan. Ang kailangan nating B is ito. And yung T naman, ito na yon. May T na tayo, 0.465. So, ano kaya si B? So, syempre, yan yung, yes, ito. Okay. So, ito ay 16. Diba sabi dyan, 16 by 16? So, 16 to, 16 yung, yes. Pero, ito pala, kapag ang binigay sa inyo ay table, yung AISC, i-check nyo muna sa AISC kung 16 ba talaga. Baka kasi naka-round off din ulit ito. Pero kung wala naman, dito kasi hindi na binigay. So, obvious na yung 16 ang gamitin mo. Huwag ka na magpakahirap. Huwag mo na i-overthink. Pero kung may binigay na table, check mo muna dun, ha? So, kung wala doon, hindi bago ka gumamit ng 16. So, 16. So, yung B, ito ay walang magic yan. 16 minus 2 times yung thickness na 0.465. Hopefully, nakigets nyo. Yung 16, bawasan mo ng thickness, dalawa yun. Isa sa kabila, isa sa kabila. So, ito na. Okay? So, yung B over T natin is 16 minus 2 times 0.465 over the thickness na 0.465. So, that is equal to 16.2 times 0.465 over 0.465. 16 minus 2. 32.41. Okay? Compare natin ngayon yan dun sa hotdog.
Saan? Dito. 1.4 E over Fy. So, compare natin. 1.4 dito na lang. So, 1.440 square root of 29,000 over Fy. Ilan to? 1.4 times square root of 29,000 over Fy, which is 46. Note mo, 46 yung Fy. So, that is 35.15. 35.15. So, less than siya doon. So, therefore, alam mo na, diba? Therefore, none is slender. Okay? Siya ay none is slender. Okay, so dahil non-slender yan, wala tayong problema. Check naman natin yung width to thickness ratio niya. So, si KL over R. Now, base dito, ang support natin is simple end support. So, 1.0 din yung K. Alright, 1.0. Yung L is 18 feet. So, wala na. Finish na to. So, KL over R. So, ang K mo ay 1. Ang length is 18 feet. Make sure lang na naka-inch. So, times 12 over R. Dahil ito ay HSS na square, yung R niya sa X and sa Y is parehas. Diba? Kasi parehas naman yung inertia niya across dun sa dalawang major axis natin sa X and sa Y. 6.31. So, solve for KL over R. 18 times 12 over 6.31. 34.23. Store mo yan. 34.23. So, mas, ano siya, kumbaga, less than siya sa 200. Yan. So, less than 200. Therefore, this is okay. Diba? Okay ka. And, okay. Okay siya dun sa limitation ng NSCP. Next, check mo naman if the KL over R is, ano ba ang kanyang status compared dun sa 4.71. So, hopefully, nakukuha nyo na yung process, di ba? Palit-ulit lang. And actually, ganito lang talaga ang diskarte. Dire-diretso lang to. Problema na lang natin kung yung L is, yes, magulo. Kapag magkaiba yung length, yung pinakita ko kanina, sa isang sa Y. Or kapag yung R natin is magulo din, iba din sa X and sa Y. So, considerations din yon. Or kapag built up, kumbaga hindi given sa problem. So, ikaw ang maghahanap ng value ng R. So, definitely expect nyo yung mga ganong klase ng problem kasi yun yung possible magpahirap sa exam. Kasi kita nyo naman yung process itself. Mukhang complicated pero very simple lang. So, ang magpapahirap dito is yung mga values mismo. So, yun ang kailangan nyo ngayong i-look forward paano sila isa-solve. So, the KLR, yung ES29,000. Yan. Tabid natin sa 46. Alright. Silan yun. 71 square root of 29,000 over 46. So, 118. Alright? And obviously, this is mas malaki siya dun. Diba? Therefore, FCR is equal to 0.658. Fy is 46. 46. Sige na nga. Fy over Fe times Fy. So, solve muna natin si Fe. Si Fe ay pi squared E over KL over R squared. Diba? 29,000 CE. And yung KL over R natin is 34.23. So, naka-store na to sa akin. So, okay na yun. So, pi squared. Pi squared, 29,000 over 34.23. 244.26. KSI, make sure to store this one. Gagamitin natin yan dun sa FCR formula natin. So, solve for FCR. So, 0.658. 0.658
Fy is 46. Fe is 244. Diba? Wala na. Finish na to. So 0.658 raised to 46 over 244. Right? So this is 42.51. Okay, next, solve mo na si PN. Diretso na natin sa LRFD. For LRFD, PU is equal to 0.9 FCR times gross area. So 0.9 times 42.51, and yung gross area naman natin is 28.3. Kita mo yung solution, no? Basic, di ba? 28.3. 28.3. Then, ano pa ba? Wala na. Wala na. Finish na, basic, di ba? 0.9 times 42.51 times 28.3. So, 1083. 1083. Let me check for the, yes. 1083. Baka kasi mali ang pag-calculate ko eh. 083. Siyempre may decimal pa to, ni-round off ko na. 1083 kilopounds. And for allowable naman, kay ASD, okay, that is 0.6. Diretso ko na, 0.6, 42.51 times 28.3. Wala na, finish na yun. So, 722 kips. And this is your final answer. Diba? Padali. Tapos. Yan. So, putulin muna natin ang video dito. So, meron pa tayong dalawang problems na isosolve. Probably sa susunod na araw. Okay. For now, aralin nyo muna to. Or, kung pwede nyo aralin to in advance, you can do that. Pero, obviously kasi, hindi ko pa napopost yung problem na to. So, kayo na bahala. Yan. And then, ito yung kasunod. So, another two problems. Meron pa tayong problem sa design, pero dahil ito naman ay hindi kasama sa midterms, so, next time na natin ito aralin. Dito muna tayo. Yan. So, we have these two problems. Okay, ito yung tinutukoy ko. About x direction, ito yung length. About y direction, nakita mo ang ibig ko sabihin. Diba? Possible yun. So, kaya tayo naglagay ng bracing sa y directions, or kaya mas maliit yung unbraced length sa y direction, because most of the time, sa mga section, mas mahina siya about y-axis. Hopefully, na-observe nyo yun. Mas maliit yung ry. Diba? So, ang ating ginagawa, naglalagay tayo ng bracings sa y para hindi siya mag-sway doon or mas maging less ang risk ng pagbakel sa compression. And ito naman yung isa, ito naman is kapag, yes, may inertia or may built-up member. Kita mo, ito yung I, sa taas ay merong plate. So, definitely, may effect yan sa magiging radius of variation natin. So, dito muna tayo titigil ngayon. We will have another video probably sa sunod na araw para naman sa dalawang problem na to. Okay, so good luck. Para lang mabuti. Hey.